Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin magkano nga ba ang estimated income o revenue na maaaring makuha natin kapag ang negosyo natin ay related into transport business, no? Transport and at the same time tracking business. Okay, so ang tracking mga kaibigan ay isa sa pinakamagandang negosyo kung tutuusin. Subalit, isa ito sa pinakamahirap na i-manage kaya kinakailangan pong pag-aralan ninyo ang pasikot-sikot ng ganitong negosyo bago ninyo pasukin. Una, malaki po ang kikitain kapag ang inyong mga driver ay masipag. Pangalawa, kapag ang inyong mga driver ay tapat, no? At talaga namang ginagawa kung ano po ang tama at hindi po yung mayroong pansariling alam nyo na mga kaibigan, may pansarili po siyang mga galawan. Kasi experience ko mga kaibigan, nung mga nag-uumpisa po tayo sa trucking business, trial and error po ang mga driver. Okay, sa pagkuha po ng mga driver ay trial and error. So, minsan may mga driver po na mangunguha po doon sa mga produkto na kanilang i-deliver. So, kapag ganun po kasi, halimbawa, yung isang karton, mayroong laman na 32 na bote ng mantika, for example. Kapag yung karton na yun ay nabawasan lamang po ng kahit isa, ay hindi na po ito tatanggapin ng merchant. Hindi na po ito tatanggapin ng merchant, kaya ang mangyayari ay sasagutin po ng operator yung penalty. So, sa halip na isoli po doon sa warehouse, ay hindi na po ito isosoli sa warehouse kasi maganda yung usapan ng merchant na bibili ng produkto saka doon sa warehouse, no? Kung saan manggagaling yung produkto. Kumbaga maayos. Nagkaroon ng problema doon sa delivery. Kumupit ng produkto yung driver o yung kanyang helper o pahinante na tinatawag. So kapag ganun mga kaibigan, kung magkano po ang halaga ng produkto na yon, isa-shoulder po ng driver. Siyempre, yung mga driver walang pera, so sino po ang mamumroblema? Operator. So tayo po mga kaibigan ang kukuha. Pangalawa, may mga driver po na abusado. Abusado in the sense na kapag na-deliver na po nila, halimbawa, yung produkto po, yung warehouse ay manggagaling somewhere in the Caloocan, ganyan. Kaya Pasig, ganyan. So, i-deliver ito somewhere in Manila. So, kapag na-deliver na po nila yon mula Pasig to Manila, wala na. Kumbaga, yun lang po yung trabaho nila. So, meron pa silang nalalabing oras. Kaya, depende po talaga ito kung gaano karami yung kanilang i-deliver. Kasi, kapag na-deliver na po nila, uuwi na sila sa kanilang bahay. Pero yung iba po, sa halip na umuwi, mga kaibigan, ay gagamitin po nila yung inyong sasakyan sa ibang lugar. No? Gagamitin po nila ito sa ibang lugar. Halimbawa, susunduhin nila yung kanilang pamilya, mamamasyal sila, gamit yung sasakyan, ganyan. So, syempre, gagamit po ng gasolina, magto-toll gate, ganyan. Tapos kinabukasan, dahil nagamit nila yung gasolina, nagamit na nila yung gasolina, tapos yung toll gate na nilagay mo, at the end of the day, ganun na naman. Ikaw na namang operator ang sasagot sa gasolina at doon sa toll gate. Diba? Tapos, ang problema nito, yung kanilang, yung gulong, yung battery ng sasakyan, nasisira. Oo, nasisira yung yung mga gulong, yung battery.
hindi ka kumikita sa madaling salita. So, ganyan po nangyari doon sa mga sasakyan natin. And so, medyo trial and error yung nangyayari. Okay, so inabot po ako ng ilang beses na pagpapalit ng mga driver. At talaga namang madugo po ang pagkalugi. Minsan nag-aabono ako ng 37,000 pesos. Okay, 37,000 pesos. So, ang nangyari, mga kaibigan, ganito. Muli, nag-advertise ako, naghanap ako ng mga driver, kaya mas maganda nga po kapag yung driver hindi mo kilala. So, kapag ganyan, mga kaibigan, ang dapat ninyong gawin, maglagay kayo ng GPS sa inyong sasakyan. GPS, para alam ninyo kung saan-saan sila nagpupunta. Bukod po sa GPS, syempre dapat yung driver ay mayroong complete na records. NBI, police, hingan po ninyo ng mga requirements. Syempre, huwag pong kamag-anak. Mahirap po yung kamag-anak. Okay? So, yung mga ganon. And you must be strict. Pagdating po doon sa sahod, ganyan, stricto po kayo. Kapag nalilate po sila, ipataw ninyo sa kanila yung mga penalty. Kasi kung kayo po ang sasagot lagi, mga kaibigan, masasanay sila. Hindi nila iisipin yung magandang serbisyo. Kasi nasanay sila na kapag may penalty, ako yung sasagot. Operator yung sasagot. So ang ginawa ko ng bandang huli, sige, kapag may penalty ganyan, sasagutin ninyo yung penalty. Kagayahan bawa 37,000 yung penalty sa akin. So ginawa ko, pinasagot ko sa driver. Ganun po nangyari. So at the end of the day, umayos po yung kita. Umayos po yung kita, gumanda po yung kita. So estimated po na kinikita natin 129 to 135,000 15 days. So in 15 days yung kinikita sa ganitong mga negosyo. And then another 15 days na naman, the same na naman, ganun din uli yung kita. So basta maayos yung kita sa tracking, usually the earnings would be like 130,000 per 15 days. Okay, so paano po yung kitahan dito, mga kaibigan? Pag Metro Manila po yung padadalhan o dadalhan ng destination po ng mga produkto na dadalhin at isasakay, 3,000 po, Metro Manila lamang po yun. Kapag lumabas po ng Metro Manila, madadagdagan, merong 3,500, pero mas kakaunti lamang po yung 3,500. Karamihan po kapag Metro Manila po 3,000, kapag lumampas po doon, usually nagre-range na po sa 4,000 pataas. Meron mang 3,500 pero kaunti na lamang po yun. Halimbawa, Paso de Blas. Ayun, 3,500 po yun, mga ganon. Pero karamihan po kasi umaabot na ng 4,000 pataas hanggang sa umabot po ng 5,000, 6,500, mga ganyan. Kung mas malayo pa po, halimbawa, Surigao, ganyan, Tuguegarao, Cagayan, yan, maaari pong umabot ng hanggang 30,000 per biyahe. So, 30,000 po yun per biyahe. So, ang ganda po nun, mga kaibigan, kung meron kayo Tuguegarao, 30,000 per biyahe, doon ka po kikita. Bakit? Kasi, siyempre, yung bayad sa driver mo, hindi naman yan lumalaki kaagad ng basta-basta. So, ang minimum ay 700 pesos for the driver. So, kung ikaw ay galante, 740 to 750 kung galante ka na operator. So, ang pahinante o helper is 500 pesos. So, ganun po yung kinikita. So, usually, yung delivery ay karamihan po provincial. Sa Metro Manila po, hindi po masyado yung delivery. Karamihan po talaga provincial. Bakit? Kasi mismo yung mga produkto na po mismo, yung mga kumpanya mismo, yung mga Procter & Gamble, Unilever, and so on and so forth. Kung Metro Manila lang din po, sila na po yung nagde-deliver minsan, karamihan. Pero yun sa mga malalayong lugar, usually ina-outsource nila sa mga tracking business.
So, can you imagine, meron kang 300, almost 300 o 290 to 300,000 a month income for trucking business. Okay? So, sa Grab naman, mga kaibigan, yung possible na kitain dito is usually per boundary. So, kung magne-negosyo ka lang din ng Grab service, ganyan, make your cars like 7-seaters. Avanza, Innova, yung mga ganyan. Avanza, Innova, Expander. Lahat po ng 7-seaters. Ano pa? Piliin nyo rin yung maganda yung Innova, kaya lang medyo may kamahalan, pero the thing is yung Innova medyo may kamahalan yung monthly nun. Pero makakatipid ka naman sa diesel. So, tapos matipid din talaga siya sa diesel. Bukod sa mura na, matipid po sa diesel. So, yun po yung kagandahan. So, meron po tayong so far 6 na Grab. So, ang kailangan lamang po, no, ang requirements lamang po dito is ORCR, malinis dapat. Malinis, maayos yung pagkakakuha, yung pagkakapicture, malinaw, nababasa. Authorization coming from the owner of the car na ipapabiyahin ninyo ito sa Grab. I-authorize ninyo yung driver kung sino po yung magdadrive. So, kailangan po yan, authorization. Alright, so kung yung driver na nakuha po ninyo ay meron na pong dinadrivean before, humingi po kayo ng exit clearance coming from the old operator po ng driver. Pagkatapos ng sales invoice at delivery receipt. Sales invoice and delivery receipt. So after the sales invoice and delivery receipts, mga kaibigan, ay ano pa ba yung mga kailangan natin doon? Picturean po ninyo yung inyong sasakyan, yung 4 na sulok. Yung front, yung back, and then the 2 sides. Nakitang-kita po yung operator. Tapos, hawak-hawak po niya yung authorization na pinagdadrive. So, yun lamang po mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng sasakyan na ready na po sa Grab, no? Grab ready na, in-drive ready na, joyride ready na, mga kaibigan, ay i-message nyo lang ako sa aking dito, kahit dito sa YouTube, no? I-message nyo lamang po ako. Naka-flash naman po dyan yung aking mobile number, no? Naka-flash po yung aking mobile number. I-message nyo ako dyan at i-refer ko kayo doon sa pinagkukuhanan ko ng sasakyan. Okay? So, wala pong problema kahit meron po kayong mga bad records sa mga bangko, sa mga lending, kahit po mayroon kayong reflibin case, ano pa po, no? Kahit anong issue po tungkol sa, bawa may utang kayo sa bangko, yun, to cut the story, may utang kayo sa bangko, may reflibin case kayo, at hindi kayo ma-approve.